Natapos na rin yung aming hiniling sa nagmamahal ko pamilya, yung aming family reunion. Nasa looban ng 38 taon niya na hindi kami nagkasama magkakapatid. Sa buong pamilya, hindi kami nagkasama. Ngayon ay nandito na kami, ngayon bumalik na kami sa kanya-kanya naming trabaho. Dito, kagaya ng mga kapatid ko, bumalik na rin sila sa Canada. Saka yung 2 brothers ko, umuwi na rin ng UAE. At ako ngayon nandito na rin sa Saudi Arabia. So, kahit hanggang ngayon masasabi ko na kahit nag-iisa ako, napapangiti pa rin ako kasi para bang nare-recall ko yung mga event na palagi ko tinatanong sa sarili ko na am I still dreaming? Kasi hindi ko maisip na kung talaga nang nangyari sa buhay ko yun eh. At saka ganoon din sa mga kapatid ko. Kasi yung struggle namin magkakapatid nung pamula pa nung kami maliliit at na mahiwalay kami sa parents namin hanggang sa naabot namin tong ganitong katatayuan. And luckily, napunta nga kami sa iba-ibang parte ng mundo para makipagsapalaran. Masasabi ko na ganap na rin siguro yung it's totally 120% na ganap na kaming isang tao. Kumbaga, yung masasabi kong isang tao dahil masasabi ko na kami isang tunay na anak, na mayroong mga kapatid na kagaya ko, na tumanda ng ganito, lumaki ng walang magulang, walang kapatid na kasama. Nung time na nagkakita-kita kami, doon ko na-realize na iba pala yung mapapaluha ka sa kaligayahan. Iba pala ang feelings nun eh. Kasi sa buong buhay namin, puro na lang luha ng pananabik, luha ng paghihirap, kalungkutan na maramdaman namin na bilang isang pamilya. Pero nung magkita-kita nga kami, ang pakiramdam ko nga, totally blackout ang ano ko eh. Pakiramdam ko para bang binuhusan ako ng isang timbang hilo na hindi ko talaga may paliwanag. Kaya nga eh. Kasi sa dinami-dami ng pagkakataon na yung mga attempts na ginawa namin na magkasama-sama kami. Kasi natatandaan ko pa nung maliliit pa kami. Although nahiwalay nga kami sa mother namin, sa parents namin. Eh, ganun pa rin naman yung eagerness ng mother ko na dalawin kami kahit once in every 2 years, 3 years para lang kami makita. No? Although malayo sila, nandun sila sa Mindoro noon, yung mga kapatid ko. Ganun pa rin talaga ang talagang pagpupursige ng mother ko na kahit ako natatandaan ko na dinadalaw din niya ako sa Batangas kahit once a year or kahit every 2 years makita lang ako. Masasabi ko na nung kita-kita nga kami, doon ko talaga na-realize na napakahalaga ng isang buong pamilya sa buhay ng tao. Although nandun pa rin yung aming pagmamahal sa isa't isa, nandun pa rin yung aming iba talaga eh. Kasi doon mo talaga marirealize na ito na talaga ang sinasabing family. So, masasabi ko naman sa mga kapatid ko, salamat. Kasi kung hindi rin sa bawat isa sa amin, hindi na naging kasangkapan lang naman kasi ako na yung parang ako ang nag-initiate nung move na magkasama-sama kami. Pero ang totoo, noon pa man, matagal na rin naming binalak. Ang hindi ko lang kasi kaya kasi nagpursige ako ng ganito. Kasi habang tumatagal ang panahon, parang yung bang flashback na nangyari sa buhay ko nung maliit pa ako. Parang mahirap tanggapin. Kasi nung time na
yung mother ko pumunta sa Mindoro, sa Manila, naiwan niya yung apat na kapatid ko maliliit sa Mindoro, ano. Ay, unfortunately, hindi naman namin alam na sila pala ay lumipat na ibang lugar. Pumunta na sila ng Occidental Mindoro. Wala naman kasi kaming communication nun eh. Noong time na nasa Manila yung mother ko, ay nagkataon na nakatanggap siya ng telegram. Kasi kaya siya pumunta ng Manila, inaano nga yung dinadalaw nga niya yung iba kong mga kapatid. Nagkataon na nakatanggap siya ng telegram na kailangan umuwi na siya sa lalong madalay panahon, umuwi ng Mindoro kasi para sa atensyon ng 3 bangkay niyang mga anak, yung kapatid kong maliliit. So, nung matanggap niya, siyempre, ang reaksyon, nahimatay agad ang mother ko, yun ang kwento ng kapatid ko, na si Ate Tess. So ngayon, sumugod si Ate Tess sa akin sa Batangas para magpasama na hanapin namin yung kapatid namin sa Mindoro. Ang nagkataon noon na si Ate Tess nahihimatay din, hindi rin siya nakatuloy. So ako na lang ang pumunta. Second year high school ako noon, 13 years old yata ako noon eh. So, ang problema ko noon is, hindi ko masyadong kilala yung mga kapatid ko kasi umalis ako, maliit pa ako sa amin eh. At the same time, hahanapin ko pa yung lugar kung saan. Ang alam ko, nung umalis kami, sa Oriental Mindoro kami noon eh. Tapos nga, lumipat sila ng Occidental Mindoro sa San Jose. So, ganun pa man, kahit hindi ko alam yun, talagang hinanap ko yun. Nagkataon na umuulan ng malakas na may bagyo yata. Yung sinasakyan naming bus, 2 days traveling yun, tanda ko eh. Kaso hindi nakatuloy pupunta ng bundok kasi madulas ang daan. So, in other words, bumaba kami tapos sumakay kami sa 6x6 para lang makadiretso dun sa San Jose. Unfortunately, nung tumatakbo kami, tanda-tanda ako, bakit itong sasakyan natin tumatagilid? Tapos bigla na lang, tinulak. Ang tanda-tanda ko, tinulak ako ng matanda. Kasi, yung sinasakyan 6x6 nahulog sa bagin. Awa naman ng Diyos, kami 13 sakay, lahat kami nakatalon kasi tinulak ako ng matanda. Doon pa lang, hindi alam ng mga kapatid ko. Sa paghanap ko sa kanila, ako pala mamamatay. Tapos nga, parang naging, sa akin yun naging challenge na, bakit ganito? Pero nilihim ko sa kanila yun, although nakikita ko na yung mga kapatid ko, nilihim ko sa kanila.